Sa Roma Kabanata 2, talata 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang kasalanan ay kasalanan, maliit man o malaki. Sapagkat ang sinumang tumupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa lamang utos, ay nagkasala na sa lahat ng utos. Madalas nating isipin na may malaking kasalanan at maliit na kasalanan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang pagsuway sa kanyang utos, kahit maliit man ito, ay kasalanan pa rin. Maaaring sabihin ng isang tao, hindi ako nangangalunya o pumapatay. Ngunit minsan, nagsisinungaling ako. Sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan, maliit man o malaki. Ano ang pwede po nating matutunan dito? Huwag gawing biro ang maliit na kasalanan. Pagsisihan at humingi ng tawad sa Diyos sa anumang mga kasalanang nagawa. Sikaping sumunod sa buong utos ng Diyos. Roma, Kabanata 3, talata 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mamuhay ayon sa kautusan ng kalayaan. Kaya't dapat kayong magsalita at kumilos tulad ng mga taong hatulan ayon sa kautusan ng kalayaan. Ang kautusan ng kalayaan ay ang bagong tipan ni Kristo. Isang buhay na hindi naalipin ng kasalanan, kundi nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Ang isang taong tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagbabasa ng Biblia, kundi isinasabuhay ito araw-araw. Maging tapat sa ating salita at gawa. Ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ipamuhay ang salita ng Diyos, hindi lang ito pinapakinggan. Galatia Kabanata 5, talata 13, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang bigyang kasiyahan ang sarili. Sa halip, maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang awa ay mas mahalaga kaysa pag-uusga. Sapagkat walang awa ang Diyos sa sinumang hindi nagpapakita ng awa sa iba. Ngunit ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghatol. Ang Diyos ay mahabagin, kaya dapat tayong maging mahabagin din sa iba. Kung gusto nating patawarin tayo ng Diyos, dapat din po tayong matutong magpatawad. Kung may isang taong nakagawa ng mali sa iyo at humingi ng tawad, dapat mo siyang patawarin, tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Huwag maging mapaghusga sa iba, maging maawain at matulungin. Patawarin ng iba tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Mateo Kabanata 5, talata 7, mapalad ang mahabagin sapagkat sila ay kaaawaan ng Diyos. Aming mapagpatawad na Diyos, salamat po sa iyong awa at pagmamahal. Patawarin mo po kami kung minsan ay nagiging mapag-usga kami sa iba. Turuan mo po kami na mamuhay ayon sa iyong pag-ibig. Maging mahabagin at ipakita ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mahalaga ang pag-ibig sa kapwa, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Huwag mamili ng pakikitunguhan. Pantay-pantay ang lahat sa mata ng Diyos. Maging mahabagin at maawain tulad ng Diyos sa atin. Sa papaano mong paraan maipapakita ang iyong awa at pagmamahal sa iba